Si Nikola Jokic meron so far na 36 games, meron din siyang 18 triple-double na 50% rate every game ang ginagawa ni Jokic. Tatlong sunod na games din siyang naka-triple-double stats. Normal na report yon kay Jokic, pero merong nakakalimutan atang i-report yung iba. Sa traction ni Nikola, estimated magkakaroon siya ng another 20 triple-double kung malalaro niya ang natitirang 40 games sa remaining ng season. Malalagpasan ni Jokic yung naiset niyang career season na merong 29 noong 2023. Ito pa yung taon na natalo siya sa MVP voting kay Joel Embiid. Walang assurance na kahit gumawa siya ng big time record na siya pa rin ang iboboto dahil ang paborito ngayon na manalo ng award si SGA. Kaso binabago naman ni Nikola kung paano maiset ang 3-2 record or stats. So sabi nga nila madali na ngayon makakuha ng triple-double dahil nasa listahan si Jokic na nakakuha ng tatlong sunod na 30-point triple-double ngayong season. So parang normal na lang sa kanya ang kumuha ng ganong stats. Ang hindi normal kay Jokic na hindi sinama sa report, kinukuha niya yung stats na yon sa loob lang ng 3 quarter. Hindi niya pinapaabot ng 30 minutes. Versus Orlando Magic, nakapagtala si Jokic ng 20 points, 14 rebounds at 10 assists. Hindi na siya naglaro nun sa last quarter at before din mag 30 minutes si Jokic. Parang ang sabi ni Jokic, ang dali na nung ginagawa niya kaya before pumasok yung 4th quarter, gagawa na agad siya ng triple-double. Tatlong sunod din na triple-double ang ginawa ni Jokic sa last 3 games at tatlong sunod na game din siyang hindi naglaro sa last quarter. Sa less than 30 minutes versus Miami Heat, kinailangan lang ni Jokic ng 29 minutes and 37 seconds para magkaroon siya ng 24 points, 12 rebounds at 10 assists. Versus Dallas Mavericks naman, meron siyang 10 points, 14 rebounds at 10 assists na ginawa lang din niya yon sa first 3 quarter. Naka-triple-double pa siya sa loob ng 28 minutes and 56 seconds. Nagbuckles pa ako doon. Hindi rin naglaro noon si Jokic sa last quarter at tatlong sunod na game niyang ginawa yon. Parang masyado nang malakas talaga sa mundo ng mga tao si Nikola. Kailangan niyang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Kaso hindi lang tatlong sunod na ginawa ni Jokic yun. Meron ding mga games na ganun din ang ginagawa ni Jokic na before 4th quarter naka triple-double na siya. Kakatingin ko sa stats at number ni Nikola Jokic, doon pa ako nagka-interest sa math. Di sana hindi ako nagka-tres ng college. Dahil din kakaiba yung numbers na ginagawa ni Jokic, ba't ko ba nasabing hindi normal? Dahil siya lang din na nakakagawa nun ng maraming beses. Nung versus Atlanta, January 1, PH time, kinailangan lang ni Jokic ng 29 minutes and 39 seconds para sa 23.17 rebounds at 15 assists. Hindi rin siya naglaro ng last quarter nun. Meron pang mga games doon na either isang rebound or isang assist na lang ang kulang na hindi tinutuloy ni Nikola na kumuha pa ng stats. Base sa record, yung 18 triple-double so far ni Jokic, 12 doon nagawa niya before 4th quarter. At kapag nakakuha na siya ng triple-double, hindi na siya maglalaro sa last quarter. Kaya nagiging clueless yung ibang mga fans kung ano yung ginagawa ni Jokic at hindi na siya pinalalaro sa 4th kahit pa hindi ganong kalaki yung lamang ng kalaban. Kahit pa kasi 20 points ang lamang ng Nuggets papasok ng 4th, hindi na kasi safe yun sa era ngayon. Marami nang nakambak. Yung 12 pang nagawa ni Jokic sa first 3 quarter na triple-double, mas marami pa yun sa combine na nagawa ng total na 29 teams. At kung si Jokic naging American, malamang siya yung binabandera ngayon ng NBA at hindi nila pipilitin yung anak kuno ni Jordan. Mula kay na Jordan, Shaq, Kobe, LeBron at Steph, meron kasi silang mga stats o record na ginagawa dati. Nakatulad naman ngayon ng ginagawa ni Nikola Jokic. Kaya kung American siya, malamang siya na yung matagal na hinahanap na pamalit. Kaso hindi. Kahit yung mga player, hindi na rin ma-describe kung gaano kagaling si Jokic. Kasi yung iba, todo effort na sa off-season. Samantalang si Jokic, barik na barik kapag bakasyon.